Sa maraming bahagi ng Pilipinas, may isang karanasan na bihirang ikwento ng diretsyo. Hindi dahil ito ay kakaunti ang nakakaranas, kundi dahil masyado itong personal. Isang uri ng takot na hindi madaling ipaliwanag, parang may kulang sa salita kahit gaano mo pa ito subukang ilarawan. At kadalasan, pinipili na lamang itong kalimutan o itago. Dahil ang karanasang ito ay hindi nangyayari sa madidilim na iskinita o sa mga liblib na kagubatan kung saan inaasahan ang panganib. Hindi ito yung takot na hinahanap mo sa labas, kundi ito ay dumarating sa loob mismo ng lugar na dapat ay pinakaligtas para sa iyo, sa sarili mong kwarto. Sa sarili mong higaan, sa oras na ang katawan mo ay dapat nagpapahinga, bigla kang magigising, hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil may isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag na may mali. Bukas ang mata mo, gising ka, pero sa kabila nito, hindi ka makagalaw. Sa unang segundo, iisipin mong normal lang ito, baka nananaginip ka pa. Baka hindi pa buo ang gising mo. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang bawat segundo, may isang katotohanan na dahan-dahang pumapasok sa isip mo, gising ka na. Pero hindi sumusunod ang katawan mo. Pipilitin mong igalaw ang kamay mo. Pero parang wala itong koneksyon sa isip mo. Susubukan mong igalaw ang paa, pero tila nakabaon ito sa kama. At kapag sinubukan mong sumigaw, doon mo mararamdaman ang mas matinding takot. Dahil walang tunog na lalabas. Para bang may pumipigil sa boses mo mula sa loob. At sa sandaling iyon, hindi biglaan ang takot. Hindi ito katulad ng gulat. Ito ay unti-unting paglamon sa iyo habang mas naiintindihan mo na wala kang kontrol sa sarili mong katawan. At may isang bagay na hindi mo pa nakikita, pero nararamdaman mo na. Habang nakahiga ka, hindi makagalaw, mapapansin mo ang isa pang bagay, isang bigat sa dibdib. Hindi ito simpleng hirap sa paghinga. Para itong may nakapatong sa iyo. Isang presensya na hindi mo nakikita, pero ramdam na ramdam mo sa bawat paghinga. Sa bawat paghinga mo, parang may pumipigil. Parang may dahan-dahang dumidiin sa dibdib mo. May ilan na nagsasabing parang may nakaupo sa kanila. May iba naman na parang may nakahiga sa ibabaw nila. Nakadikit, hindi gumagalaw, pero nandyan lang. At ang pinaka nakakatakot, hindi lang ito basta bigat. Ito ay may kasamang presensya. Isang presensya na tahimik, hindi kumikilos. Ngunit, tila nakatingin sa'yo, naghihintay, parang alam nitong hindi ka makakatakas. Habang tumatagal ang sandali, ang paligid mo ay nagbabago. Ang mga anino sa kwarto na dati ay normal lamang ay nagiging mas madilim. Mas buo, mas buhay, ang mga simpleng hugis ay nagiging kakaiba. Parang may ibang anyo na nagtatago sa likod ng pamilyar mong paligid. Sa gilid ng paningin mo, may mapapansin kang kakaiba, isang anino. Hindi malinaw ang itsura. Hindi mo masabing tao, hindi mo masabing hayop. Pero sapat ang presensya nito para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. At kahit gustuhin mong tumingin diretso, hindi mo magawa. Parang may pumipigil sa isip mo na kilalanin ito. Parang may instinct ang utak mo na nagsasabing, huwag mong tingnan. Dahil kapag nakita mo ito ng buo, may magbabago. May isang babae mula sa Laguna na ilang beses nang nakaranas nito. Sa una, inisip niyang panaginip lang. Pero habang nauulit, napansin niyang pare-pareho ang detalye. Parehong pakiramdam, parehong takot, at mas lalong lumilinaw ang bawat karanasan. Isang gabi, nagising siya, bigla. Tahimik ang paligid, nakita niya ang kisame, ang madilim na kwarto, ang ilaw na patay, at ang mahinang liwanag mula sa bintana. Alam niyang gising siya, ramdam niya iyon. Pero hindi siya makagalaw at doon nagsimula ang bigat. Sa dibdib niya, mabagal ang paghinga, mabigat, parang may nakadagan sa kanya. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang lumabas. Hanggang sa mapansin niya, sa gilid ng kanyang paningin, may isang anino. Hindi ito gumagalaw, hindi ito lumalapit. Pero nandyan lang, sa gilid ng kama, tahimik, nakamasid. At kahit hindi niya ito matingnan ng direkta, ramdam niya na ang atensyon nito ay nasa kanya. May kakaibang pakiramdam na parang ayaw ng isip niyang makita ito ng buo. Parang may bahagi ng utak niya ang nagtatanggol sa kanya, pinipigilan siyang tumingin. Dahil may takot na baka kapag ginawa niya iyon, hindi na niya ito makakalimutan. Makalipas ang ilang segundo o marahil minuto, unti-unti niyang naigagalaw ang kanyang mga daliri.
hanggang sa bumalik ang kontrol sa kanyang katawan. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang bigat, ang anino, ang presensya, pero ang takot, naiwan. Sa mas malalim na pagtingin, ang bungot bunga ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita. Ito ay tungkol sa kung ano ang nawawala. Ang kontrol sa sarili mong katawan. Isang bagay na dati ay natural, pero biglang nawala sa isang iglap. Kapag nawala ang kontrol, nagiging mas sensitibo ang isip. Masa ang bawat tunog ay mas malakas, ang bawat anino ay mas malinaw, at ang katahimikan nagiging mas mabigat, parang may hinihintay itong mangyari. Pero hindi mo alam kung ano, at sa ganitong estado, ang pagitan ng realidad at imahinasyon ay nagiging manipis. Halos hindi mo na madistinguish kung ano ang totoo at kung ano ang gawa ng isip. Pero ang takot, iyon ang pinakatotoo sa lahat. Sa agham, may paliwanag dito. Tinatawag itong sleep paralysis. Isang kondisyon kung saan gising na ang isip pero ang katawan ay nananatiling nakalock. At sa ganitong estado, posible ang hallucination. Mga bagay na tila totoo. Kahit wala naman talaga, pero kahit may paliwanag, may mga tanong pa ring nananatili. Bakit pare-pareho ang nararanasan ng iba't ibang tao? Bakit may bigat sa dibdib? Bakit may presensya? Bakit may mga aninong hindi maipaliwanag? Dahil kahit ipaliwanag ito ng siyensya, hindi nito kayang burahin ang pakiramdam ng mga nakaranas. Dahil sa sandaling iyon, hindi mo iniisip ang logic. Ang iniisip mo lang ay kung paano ka makakaligtas. Ang bungot bunga ay hindi lang simpleng karanasan. Ito ay isang sitwasyon kung saan gising ka, pero wala kang kontrol. Isang estado kung saan ang katawan mo ay parang hindi na sayo. Ito ay takot na nangyayari sa lugar na dapat ay ligtas, ang sarili mong kwarto. At doon nagsisimula ang mas malalim na horror dahil kung hindi ka ligtas doon, saan ka pa? At higit sa lahat, ito ay takot na hindi nanggagaling sa nakikita mo, kundi sa nararamdaman mo. Isang presensya na hindi mo maipaliwanag, pero hindi mo rin maitanggi. Maaaring sabihin ng iba na ito ay normal. Isang kondisyon, isang glitch sa pagitan ng tulog at gising, at maaaring tama sila. Pero para sa mga nakaranas nito, hindi sapat ang paliwanag para burahin ang alaala dahil sa sandaling iyon, hindi mo iniisip ang siyensya. Ang nararamdaman mo ay isang bagay na mas primal, mas malalim. Ang pakiramdam na may kasama ka kahit wala kang nakikitang malinaw. At sa susunod na magising ka sa gitna ng gabi, hindi makagalaw. May bigat sa dibdib. At may pakiramdam na may nakatingin sa'yo, tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi ka makagalaw, sigurado ka bang ikaw lang ang gising sa loob ng kwarto? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?